Ang lakas daw ng loob ni Marcos Jr. mga kababayan na mag-ngak-ngak ng lifestyle check. Gayon ang unang-una daw dapat i-lifestyle check mga kababayan ay sila mismo. Lalong-lalo na ang kanyang pinsang tambalustos daw mga kababayan na simula nung naupo bilang kongresista, dumoble, trumiple, ilang folds na dumami ang kayamanan mga kababayan. At ano daw ang kredibilidad dito si Marcos Jr. mga kababayan na magsabing labanan natin ang korupsyon, gayon sila mismo ay mga kurakot. Yan mismo ang sabi ni Harry Roque mga kababayan na etong mga Marcos na ilagay nga sa Guinness Book of World Record mga kababayan na top 5 na pinakakurakot na pamilya sa buong mundo. Tapos ngayon mga kababayan, akala nyo kung sino mga malilinis. Di o mano? Oh. At alam ni Roque mga kababayan, isa lang ang solusyon. Mayroon solusyon si Roque mga kababayan kung paano matigil at paano talaga matuldukan ni BBM ang kurakutan na ito na bumabalot sa kanyang administrasyon. At kung ano yun, panoorin niyo po ha. Hahabulin daw ni Junior ang mga nangurakot ng flood control. Alam ko po na pag-usapan na natin ito, pero excuse me. Bakit parang pinalalabas mo na ikaw pa Marcos Jr. ang hahabol sa mga kurakot sa iyong gobyerno? Eh di ba, ikaw ang punot dulo ng korupsyon na yan? Bakit? Una-una, serve by example. Oh, di ba? Ang sabi ni Roque mga kababayan, nasa dugo yan. Ang pagiging kurakot mga kababayan. Eh ano ba ang ginawa ng pamilya mo? Nasa Guinness Book of World Records pa kayo na top 5 na pinakakurap sa buong daigdig. Hindi nila madedinayan mga kababayan nasa Guinness ha. Ayun, tingnan nyo. Nasa libro mga kababayan. Dahil na kayo ay isa sa pinakamayamang mga leaders na yumaman talaga sa buong daigdig. Top 5. Top 5 pa! Siguro, iniisip ng mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na dahil na ikaw na ngayon ang presidente at hindi na si Tatay Digong, abay okay na maging corrupt. Because after all, yung mga Marcoses talaga namang kilala mga corrupt, ayan, makapangyarihan na naman. And good times are here again. Pangalawa, talagang tayo nadidismaya dun sa Diskaya, yung pagyayabang niya ng 40 na luxury vehicles at saka yung marangyanyang... Hindi lang Diskaya mga kababayan, mayroon ding di ba, umalma si Ted Filon, yung pamangkin ni Zaldico mga kababayan. Pagkabuhay, no? Kabuhayan. Pero hindi ba ikaw din, ganyan din na pinapakita mo? Ilang milyon yung binayad mo para dun sa birthday mo? Sino nga ba yun? Oo nga, no? Duran. Isang 90s group na pinapunta mo na milyon-milyon ng binayad mo, no? Para private, mga kababayan. Nakalimutan na yun, no? Naalala natin kasi yung mga gawain nyo noon na yung ice cream sa kasal ni Irene, ginamit nyo pa ang Air Force, no? Mga eroplano ng Air Force para dalhin lamang sa lawag yung ice cream para sa handaan ni Irene. So, grabing waldas ng mga Marcos, o doon sa marangyang pamumuhay, talaga namang Marcos ang leading example. Marcos. So, wag kang magsalita, Junior, na parang wala kang kinalaman dito sa korupsyon sa infrastruktura. Kapabayaan mga kababayan, kung hindi man lang sila sangkot dyan, liable siya for negligence. Ultimately, siya ang dapat din sisihin mga kababayan. Bukod pa dyan, huwag natin kakalimutan, no? Saan ba nanggaling yung mga kurakot na yan? Yan po ay nanggaling sa mga proyekto na pinondohan ng General Appropriations Act, yung JAA. Batas na binubuo ng Kongreso. At yung isang mga kababayan, ghost project na yung pinakita niya kangkungan, apparently, sila pala ang nag-propose noon mga kababayan, hindi pinopose nung congressman. Nagreklamo yung kongresista. Proposed yan by the national government. Hindi yan hiningi ng kongresista dito. So, sino kumita? Karamihan ng mga maanumalyang mga proyekto dyan ay dahil sa mga insertions. Ibig sabihin, ito yung mga pondo na linaan ng mga miyembro ng Congress o kaya ng senatong at ang nangyayari dyan, yung congressman o senatong na naging matagumpay sa pagpopondo ng mga flood control projects, siya nakakakuha automatically ng 25%. No? Sabi ni Magalong, no, up to 1 billion per year ang kanilang nakukulimbat mga kababayan. Buhaya. Si Magalong tingnan nyo, kay Jessica Soho mga kababayan. So, ngayon, ang tanong, ano kinalaman ng presidente dyan? Well, bilang presidente, meron talagang kapangyarihan ng presidente na i-veto ang line item sa General Appropriations Act. Pinirmahan niya. Alam niyo, sa General Appropriations Act yan, bagamat isang batas yan, lahat ng entry doon, kada linya na
na halaga ng proyekto, yan ay batas by itself. At kaya, hindi gaya ng ordinaryong batas na pwede lamang i-veto yung buong batas at hindi yung kaparte ng batas. Pagdating sa budget, pwede ka talaga na mag-line item veto. Kahit isang linya lang yan, pwede mong ma-veto. Kapag naglaan ka ng 10 billion para sa isang flood control project sa Bulacan at ayaw ng presidente gawin yan, pwede niya i-veto yan at yung 10 billion na yan ay hindi magagastos. Pero anong ginawa mo? Sa pinirmahan pa rin. 200 billion daw nung nakalipas na taon. Tapos I'm getting very angry. Oh, ganyan-ganyan mga kababayan. Ay, nako. Naging insertions ng mga congressman at senatong, wala ka namang ginawa. Hindi mo naman binito dahil meron kang dahilan. Anong dahilan mo? Binibili mo talaga ang loyalty ng mga congressman at mga senatong. Bakit? Dahil kinakailangan mo ang suporta nila para ma-impeach nga itong si BP Sara, di ba? Ngayon, wala na mga kababayan. As good as dead na yung impeachment sa composition pa lang ng Senado. Kaya nga, 80% sa kanila nagkukumahog na ilagay ang kanilang lagda. Gold rush. Complete, labang kay BP Grabe Sara. na gold rush sila mga kababayan. Na magkaroon ng mga insertion sa budget. Dahil yung mga insertion sa budget na yan, hindi yan napasama doon sa budget na sinumite ng Malacanang. Now, kung ikaw talaga yung malakas, lalapitan mo na ang sekretary ng DPWH o di naman kaya kung ano yung line agency na magpapatupad ng isang proyekto na infrastruktura. Bukod sa DPWH, meron pa yung National Irrigation Authority, no? At yun. Yang NIA din mga kababayan, grabe din yung kurakutan dyan. Yung kanilang mga dam na, marami din dam na mga kababayan, ghost project din. Ahead of time pa lang, ipapasama mo na yung proyekto. Tulpo nagsabi ha? Doon sa annual National Expenditure Plan, no? NEP, na siyang budget na sinusumite ng Kongreso, ng Presidente sa Kongreso para maisabatas as the General Appropriations Act. So, kung yan ay sa loob sa NEP, meron pa rin congressman, meron pa rin tongpat si congressman at saka si senatong kung naipasok niya sa NEP. At bago naman maipasok yan, either dapat malakas ka kay DPWH or malakas ka sa DBM o di naman kaya talaga. Kaya yan si Bunuan mga kababayan, bakit hindi pa yan sinisibak? Dadaan at dadaan sa mga opisyalis yan. May bata-bata ka na dyan sa DPWH na siyang mag-i-include ang proyektong yan para doon sa mga proyekto na popondohan sa darating na taon. Pero ang lumalabas ngayon talaga, in fairness to the DBM, na mga professional naman yan, presidents come and go, nandiyan pa rin sila, nakaluklok pa rin sila sa kanilang pwesto at alam naman nila kanilang trabaho. In fairness to them, karamihan nitong mga maanumalyang mga flood control projects na kung saan, sabi nga ni Ping Lacson, 30% na lang ang natitira sa proyekto. Grabe, no? Yan po ay sa pamamagitan ng insertions. Pero kahit na nung mga regular na project, yung ghost project sa Bulacan mga kababayan, ang sabi hindi daw yun insertion. Proposed talaga. Proposed na national government. At bago ka mag-insertions, dapat malakas ka unang-una sa presidente. Kasi kapag alam naman ng speaker na malakas ka kay presidente at linapitan mo si speaker na, Speaker, papirma naman itong insertion ko, gagawin naman yan ng speaker dahil alam niyang malakas ang presidente. Bakit kasi si, mga kababayan, no, si Tambaloslos ang ginawang speaker pa rin? Ito si BBM, no? Kaya mambubudol mga kababayan dahil alam niya itong mga kurakutan, nangyari yan sa under na mga kababayan ni Tambaloslos. Kaya nambudol yan mga kababayan. Kunwari lang yan dahil unang-una hindi niya inaalis si Tambaloslos, hindi niya inaalis si Bunuan. Kahit yan lang. For the show mga kababayan, for the show. Tumutulong para mapahaba ang termino ng presidente. Mahaba na naman. Ang baba. Well, among others, alala na natin si Renato dito. Pagsuporta doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil yan ang importante sa kanila. Para sila ay magkaroon ng Marcos Forever Part 2, importante na masira ang kanilang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte. Kapal. So natural, kapag ikaw ay malakas sa presidente dahil nga sumusuporta ka sa impeachment. Pero ang pangarap daw ng mga kababayan ni Admiral talaga daw, sabi ni Maharlika, ay maging presidente si Sandra. Si Charis Pempenco. Ano nga ba pangalan nun? Sandro Marcos mga kababayan. Pangarap daw yan ni Admiral. Ang kapal! Diyos ko. Never again to Marcoses, never again.
Kahit anong mangyari mga kababayan, never again to Marcoses. Ni Inday Sara Duterte, malamang kung ikaw ay humingi ng insertion to speaker, good as done na yan. Alam nyo, galing ako dyan sa Kongreso, ganyan po talagang kapangyarihan ang speaker pagdating sa budget process. The Balutot speaker is connected successfully. Ang dami-dami mga congressman na humalik sa puwet ni Tambaluslos. Ayan po ay dahil nga isang pirma lang yan. Bilyones ang halaga niyan. Alam naman natin na kapag 25% automatically sa flood control ay napupunta sa mga congressman, ay napakalaking halagang pera yan. Yung talagang mga ayuda mga kababayan, no? Gold rush. Nag-gold rush ang mga buhaya nun mga kababayan. So, talagang lalamunin mo, lulunukin mo ang iyong pride at sisip-sip ka at talagang hahalik ka sa puwet ni Tambaluslos. Miski mabahong puwet yan. Tambaluslos na siya. So ngayon, bakit ngayon sasabihin? Tamoy mo ba, Roque? Sabihin ni Marcos Jr. na parang wala siyang pinalaman. Kagaya ng mukha ni Torre mga kababayan yung picture lang mga kababayan, naaamoy mo na. Oo. Ay nako. Litratong mabaho mga kababayan. Unang-una, pwede mong naiwasan yung ganyang paglustay ng salapi, pagnanakaw ng salapi sa pamamagitan ng line item video. Dito! Pwede mong naiwasan yung ganyang kalaking kakurakutan kung ikaw ay ginamit. Mabubudol niya hindi yan iiwasan. Yan ang gusto nila. Pangalawa, kaya naman hindi mo binibito yan dahil binibili mo talaga ang katapatan ng mga congressman o senatong para Congressman. impeach yung Inday Sara Duterte na napakalaking banta sa inyong Marcos Forever na plano. Wala na. Eto sila mga kababayan, umaasa na lang ito na sana hindi tayo tutuluyan ni Sara sa 2028. Pero mukhang aalis mga kababayan, sigurado tayo. Kung bababa man lang yan ha. Iba nagre-ready na sila, mayroon na silang mansion mga kababayan sa Spain. Iba kasi ang Spain mga kababayan dahil, di ba, na-colonize tayo ng Espanya. Madali lang maging citizen doon mga kababayan. Baka, bago pa lang maupo si Sara, aalis na yan. Tatakas na yan dahil magkikis build up pa yan mga kababayan. Tatakbo pa yan ng months and months. Pero, ahead of time, tatakas na yung mga bangag. Andun na yan mga kababayan, grabe. Buhay hari na yan doon. Sana doon mahuli mga kababayan, no? Mga ganyang klaseng tao mga kababayan, nahilig sa mga illegal. Sasabit at sasabit din yan. Pero bukod pa dyan, Jesus Mariosep naman, pwede ba? Kung ikaw talaga... Pero yan si Tambaluslos, panagutin din yan mga kababayan, ng mga Tambalustusan na yan. At saka si Torre mga kababayan. Tagay seryoso na sugpuin itong problema ng korupsyon. Gaya ng aking sinabi, dapat sa iyong pamumuhay, ikaw ang maging ehemplo. Ano mong dapat mong gawin, Marcos? Si BBM? Wala na. Beyond repair. Balik mo sa kabanang bayan ang mga ninakaw ng pamilya mo. Magnanakaw talaga kayo at napatunayan na yan. At pati sa Amerika, hinahabol ng mga hukuman kung saan nyo tinago yung mga nakaw na totoo yan mga kababayan ha. Sa Amerika may contempt order yan si BBM sa korte dahil hindi nila sinasabi mga kababayan nasaan yung mga nakaw na yaman nila. So, lead by example. Diba? Yun yung isa sa mga properties nila mga kababayan. Bakit nagka-properties na building mga kababayan doon sa Amerika? Napakalaki. Ang balita, sa usapan, ewan na natin kung talagang kumpirma. Totoo ba? Na si Trump pa nga ang nakabili daw mga kababayan. Before. Hindi ngayon. Example, unahin mo munang ibalik ang mga linustay ninyong salapi sa panahon ng iyong ama na ikaw ay magkaroon ng kredibilidad. Hindi po pwede na, ay naku, sige, bulit. Binudol pa tayo, no? Ay, Diyos ko Lord. Ako talaga, hindi ako nagpabudol doon sa mga kababayan. Gold ng mga Marcos na kuno. Ay, animal. Naiinis ako sa mga nababasa ko mga kababayan, yung ibang tao na, baka pag manalo yan si Marcos, hati-hatian doon natin yung mga gold. Haroy, hibang ba ang mga ito? Anong mga guni-guni na naman ito mga kababayan? Hati-hatian ang gold. Dahil sinabi daw ni Imelda, tunay-tunilada, Diyos ko. O ngayon, nasaan ang gold? Nasaan ang gold? Hindi nga naging tanso mga kababayan. Dahil ang tanso, mayroon pa yung value. Guni-guni. Sabi ni BBM, guni-guni.
Kagaya ng flood control niya, mga kababayan. Sabi mga kurakot, samantala alam ng lahat, ikaw ay, ang pamilya mo ay nagnakaw and got away with it. Habang pinapakita mo by Ngayon, uulit. way of Ay, example, Diyos ko, Lord. pwede ka Tapos, ayan na naman mga kababayan, mukhang si Amy gusto pa. Stop it, Amy, delikadesa. Ginawa ng iyong ama, ginawa ng iyong kapatid. Delikadesa na lang, kahit pa'y mayroon kang good intention, pero ang laki ng damage ng ginawa ng mga Marcoses sa ating bansa. Marcos ka, delikadesa na lang, hanggang senador ka na lang, Amy, huwag kang mag-ambisyon. magnakaw at pwede kang hindi mapanagot, hindi magkakaroon ng solusyon itong problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Ang importante talaga, huwag mong sabihin, hahabulin mo sila, kung hindi, magsisimula sa akin ang pagpigil ng korupsyon at heto, Ewan na natin, mga patawarin nyo kami. Ewan na natin, kung makikinig ba. Dalawa lang naman totoo, hindi. Nabangag siya. Ewan na natin kung ano talaga ang katotohanan, mga kababayan. Kung bangag siya, useless, mga kababayan, itong pinagsasabi natin. Bangag na Babalik namin ang aming nakaw na yaman na bilyon-bilyon. Billions and billions of pesos. Nagkaroon ng tayong PCGG, kaunti pa lang ang nalaman natin kung nasa ang kanilang kayamanan. Dahilan nga kung bakit sa Amerika, halos Meron pa nga yung utang na magkano nga ba yun? Supreme Court na mismo ang nagpasingil 29 billion ba yun? Basta na sinisingil pa nga yan Isko dati. Nagalit pa tayo kay Isko. Yun pala mga kababayan, na-blinded lang tayo dito sa kabudulan ng mga Marcoses. 1 bilyon na ang fines na kailangan bayaran ni Marcos Jr. Dahil sa contempt. Contempt dahil ayaw nga niyang sabihin kung nasaan ang nakaw at tagong yaman ng kanyang pamilya. Isa pa yan. Di ba ang Rappler, mga kababayan, walang pakundangan dati isyong iyan? Hindi daw makakapasok si BBM sa Amerika dahil may contempt order. Ngayon, Rappler, kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Bakit tahimik pa kayo sa sementeryo, Rap-Rap? Ler-ler. Si Maria Ressa, mga kababayan, hindi na talaga natin nakita ang kirarang bilang administrator ng Marcos Estate. Di ba? Kung talagang gusto mong maging seryoso. Pag si Bibi Sara na presidente, labas agad na yung kirara, mga kababayan. Si Maria Ressa, sina Babalo. Hahaba na naman ang baba nun. Mataba na si Babalo, mga kababayan, pagbalik niya. Ang aking pagbabalik. Yung sina Jober Laurio, mga kababayan. Muling magbabalik tong mga animal. Ay, Diyos ko. So, sa laban dito, sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Dahil alam mo naman natin sa buong daigdig, record holder kayo sa pagiging corrupt na gobyerno. Corrupt. At kung ikaw ay maibabalik mo yan, talagang tuluyan namang mamahalin ka ng taong bayan. At matatakot ng mga corrupt kasi nakita nila na yung presidente mismo wala na, mga kababayan. Kahit pa siguro mapapako yan sa sa kahoy na lang. Kahit ibitin pa yung patiwarik, wala na tayong mga kababayan, amor dyan. Tama na. Marcoses. Halimbawa na ang kanilang tagong yaman na ninakaw ay binabalik. Pero habang hindi mo gawin yan, kaplastikan lang yan sinasabi mo. Na for the show. Iimbestigahan mo ang mga comedy show, actually. Nakakatawa na lang, mga kababayan, kahibangan. Kurakot sa gobyerno, magla-lifestyle check ka. Simulan mo sa sarili mong lifestyle. Correct. Bakit ang balita ko, linggo-linggo nagpa-fireworks kayo dyan? Bakit party? Bonggacious sa mga party nyo dyan? Di ba? Bakit sa mga inuman mo, bonggang-bongga din. Ilang bilyon bongbong sa biyahe mo. Kantahan to the max. Pa doon sa hinihingi mong halos na 6 billion na Intelligence Confidential Fund. And yet, yung 125 million walang alam. Ikaw mismo nagbigay kay Sara Duterte. May Intel Fund, mga kababayan, walang alam. Intelligence! Baka kabubuhan niyang, para sa pondo niyo. Ginagawa mong issue. Ano ba yan? Kalukuhan yan. Again, walk the talk. Walk the talk, para kapaniwalaan na talagang seryoso ka sa kampanya laban sa korupsyon, simulan mo sa iyo sarili. Hello? Diba? Sino yan? Ay, nako. Answer me.
Sandali lang po Sino yan? I'll call you back. Anyway, Wow, English? Ano pa ba? So, bukod pa po doon, Apam yun? kinakailangan si Bakit hindi nakakaintindi ng Tagalog? simulan sa iyong sarili para ma-convince ang taong bayan na tapat ka, yun nga po, simulan mo rin ang lifestyle check dun sa pinakamalalapit sa iyo, sa iyong gobyerno. Imposible yan, mga kababayan. Sa iyo ngayon. Unang-una, yung Imposible. iyong isang buo na speaker. Ako hindi ako naniniwala. Ang sabi ni Baste kay speaker, mga kababayan, Tintin. Kala natin sino ng Tintin. Si Martin pala, mga kababayan, Martin Ting. Sabi niya, litsong baboy daw, laki ng pisngi. Wala na yung kanyang kayamanan ay talagang nanggaling sa sarili niyang pawis. Di ba? Ang usapan, mga kababayan, kaya yumaman niyang mga Romualdez dahil ewan lang natin. Ang kwento ha, fantasy lang ito, mga kababayan, ha, fantasy. Mayroon daw kurakot dati na presidente na ayaw bumaba sa pwesto sa kaharian ng Encantadia, mga kababayan, and then pina-oust na people power. At dahil na people power, mga kababayan, wala na silang paglagyan sa kanilang pera. So, iniwan sa kanilang mga kamag-anak. At yumaman ang kanilang mga kamag-anak, mga kababayan. Doon yan sa Fantasia, mga kababayan. Wala natin dito kay Romualdez. Saan nila nakuha yung yaman nila? Hindi ko naman alam kung saan talaga nagtrabaho yung speaker na yan kung hindi sa pagiging politiko, no? Pero, hindi ako naniniwala na yung pinakamalaking lote nila sa Forbes Park at yung di umano, 10-10 na raw na property sa Forbes Park ay galing sa hirap at pawis ng mga Wala yan. Romualdez. Galing yan sa ano. Alam nyo na. Ay, nako. Pwede ba? So, kung gusto mo mag-lifestyle check, simulan mo kay speaker. Bakit ang dami niyang bahay sa Forbes Park? Grabe, no? Yung manang mo na nga, alam naman na ang dami-daming bahay sa Forbes Park. Alam mo naman ang Forbes Park ngayon. Bilyon yung bahay sa Forbes Park, mga kababayan. Hindi bababa sa 2 billion ng isang bahay. So simulan mo dyan sa iyong pinsan at tignan mo kung paano yung taas ng kanyang kayamanan mula nung siya ay naging speaker. Dahil sigurado po ako, talagang hindi lang 200, 300, 400% yan na tumaas mula ng... Yung negosyo pa niyang mining, mga kababayan. Totoo ba yun na doon inilagak ang Maharlika Fund? Nasaan na ang Maharlika Fund? Lukluk lang siya sa pwesto. Lukluk In fact, yung mga sa pwesto. pinakamalalapit ngayon kay Speaker Tambaluslos. Yan sina J.J. Suarez, mga kababayan. Basta yung taga-Pinipilaban na traidor. Dong Gonzales. Dami yan sila. Yung mga young guns. Yan po talaga nangyari sa kanilang net worth. Hindi lang 300, 400, hanggang 500, 600% increase mula nung naluklok ang Tambaluslos. Ano ibig sabihin yan? Kumita ng malaki ang mga pinakamalalapit na cronies na speaker. Declared pa yan nga, mga kababayan, ha? How much more yung undeclared? Na-audit pa yung dineklara nila. Hindi naman siguro sila masyado bobo, mga kababayan, no, na magdeklara sila ng grabing taas ang kanilang salin. Ibig sabihin, a portion lang siguro niyan ng talagang nakulimbat, mga kababayan, dahil hindi nila pwede yung i-deklara ng buo kapag nakakain sila ng mga kababayan, malaking pera. Siguro 1/10 lang ang idideklara nila sa salin niyan, mga kababayan. So, kung times 1,000 times 500 ang kanilang salin, ibig sabihin, under the table, mas malaki pa. At huwag yung sabihin, dahil sa hirap at pawis at punan nyo yan. Sigurado ko, dahil yan sa mga proyektong infrastruktura na linalamo ninyo dahil sa kasapangan. Na 30% na lang ang natitira kasakiman para sa proyekto mismo. Diba? Simulan mo sa iyong pinsan ang lifestyle check at tanungin mo, bakit ata mukhang mas marami ka pang pera sa akin? Tapos, nadawit pa sa issue ng Okada, mga kababayan, bribery, heavy luggage, wow. Well, hindi ako naniniwala na mas maraming pera pa si Tambaluslos kaysa sa mga Marcos dahil nasa Guinness Book of World Record nga sila. Siguro nakatago lang at hindi nila mailabas-labas, ha? Hindi mailabas. Pero ako, bagamat hindi ako masyado bihasa sa crypto, ang balita ko, ang Pilipinas pala, #1 sa crypto transaction. So, bakit? Wala kasing regulation dito ang mga crypto, mga kababayan. Unlimited ba? At ang duda ko, baka yung pamilyang mga kurap, siyang talagang naglalabas na ng... Sana makurap yung mga nyo, wallet nyo sa crypto.
Buti sana mga kababayan, makurap itong mga accounts nila sa crypto. Tapos, hindi na makuha. Buti nga. Pera sa pamamagitan ng crypto. Alam mo, isa pang dapat pag-aralan niya. Paano naman yung crypto mga kababayan, yung Bitcoin, yan, Ethereum. Ang XRP. crypto dahil yan po ngayon ay nagiging taguan ng mga korap sa gobyerno. Di ba po? So lifestyle check, pabor ako dyan. Pero simulan mo sa sarili mong pamilya. At siyempre, dahil kapamilya mo yan, hindi mo naman talaga isasubject yan sa tunay na lifestyle check. Sino pa maniniwala sa inyo? Wala na. Nagtatanong ka pa, bakit ang lalakas ng loob ng mga taga-customs maging korap? Alam nila yung boss nila korap Yung presidente mismo korap Yung pamilya ng presidente korap. Proud of it pa. Yung speaker of the house korap. Yung mga cronies niya, mga deputy speakers, mga chairman ng appropriations committee, kaya DSWD, walang mabuting mga ginagawa. DPWH pala. At kahit DSWD mga kababayan, may corruption dyan sa ayuda. O bakit sila matatakot kung sila ay hamak na mababang opisyalis ng customs at ang BIR? Kaya nagkakaroon ng kultura ng SOP kasi kurap nga yung mga nasa itaas. Bakit naman magmamalinis yung mga nasa ibaba? Nagmamalinis pa mga animal. Ba tama? Tama! Tapos, ayun na nga, kinakailangan kasuhan. Ewan lang natin. Ito mga kababayan, by now, dapat may nakasuhan na, di ba? Dahil 2 weeks ago, yung nag-fashion show si Ngag-Ngag mga kababayan sa Damuhan. And then, nakita niya na, wala talaga. Isang kabilya at hollow block. Wala pa rin nakakasuhan at naaaresto mga kababayan. Pero sino kakasuhan mo? Yung mga pobreng mga hamak na mga rank and file na tao ng gobyerno, samantala yung mga big fish na malalapit sa'yo ay hindi lang fish, balyena na. Hindi mo gagalawin. Ang hirap dyan talaga. Nagdadrama yung mga congressman na wag naman daw lahatin. Wag lahatin. Mahirap po talaga. Paano naman kayo mahuhusay? Mahirap talaga na wag lahatin. Animal? Lalong-lalo na, alam natin yung patakarang na pag ikaw ay district congressman, kontrolado mo ang district engineer. At siyempre, kung ikaw ay chairperson ng Committee on Appropriations, maski ikaw ay party list at walang kontroladong district engineer, sigurado lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Takot lang ng DPWH na mabago talaga yung budget. O nga pala, kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, hindi ka lang matatakot na tanggalan ng pondo gaya ng ginawa nila kay Vice President Duterte. Mas matatakot ka pa na baka nga ma-realign yung pondo mo. Mabawasan at pondo mo, mapunta sa ibang proyekto, bitin ka. Ang problema, yung mga proyekto na infrastruktura, hindi naman natatapos yan sa isang taon. Usually, multi-year allotment yan. So, ang katotohanan yan, hindi natatapos sa loob ng isang taon lamang ang proyekto. So kapag tuloy ang proyekto sa susunod na taon, mababaliwala yung ginawang initial work ng DPWH. So kung gagawa ka ng kalye, hinukay mo na at hindi na pondohan dahil ninakaw ng iba yung pondo, makatiwangwang yung kalye na wala pang semento, ano mangyari? Guho, mababaliwala yung naunang gastos na ng gobyerno. Marami. Lagi natin nakikita yan mga kababayan. Sinira na ang tapos nakatiwangwang. At siyempre, hindi tinapos. Yun talaga, putol ang mga kalye mga kababayan. Tapos completed na. Yung katotohanan na yung mga project cost ng ating mga DPWH masyadong inflated. Bakit sasabihin ni Ramon Ang from the private sector na kayang-kaya niyang lutasin ang problema ng flooding, ng pagbabaha sa 5% lang ng proyekto? Tukoy na yan Kasi alam niya. Libre pa nga. Ayaw nila mga kababayan. Baka kung papayagan natin si Ramon Ang, hindi na tayo kikita. Nasa gobyerno talaga, animal. SOP na ang kukarakutan. Grabe. So, dishonesty mga kababayan, dishonesty yan. Isa lang polisiya dapat sundin, no? Kung honesty is the best policy mga kababayan. Gas-gas na. Gas-gas. Elementary pa tayo. Lagi na yung sinasabi, honesty is the best policy. Pero yan pa ang hindi natutupad mga kababayan. Dishonest ang mga tao dyan sa gobyerno. Ano dapat gawin? Lead by example, Mr. President. Ewan lang natin. Mo na magnanakaw ang inyong pamilya noong panahon ng martial law, ibalik ninyo ang nakaw na yaman. 3 taon na, Hindi man siguro na mauubos ang pera ng Pilipinas mga kababayan. Uutang lang sila. Lalaki lang ang ating utang.
Kawawa ang Pilipinas talaga. Pangalawa, i-lifestyle check mo ang pinsan mo na speaker tambaluslos at iporbit mo Gabinete. ang kanyang kayamanan na hindi naman yan dapat naipon. Tanggalin bilang speaker. Salitang sweldo ng Speaker of the House at ng Congressman at ibalik mo sa kaban ng bayan. Ipakulong mo sila. Yung speaker, Sabi ni Ngag Roque, that's too much. Para lang naming pinupok ang aming sariling ulo. Hindi nila gagawin yan, Roque, pero eto suggestion ni Roque, mga kababayan, yan ang solusyon. Pero hindi yan makikinig si Ngag. Tama na yung pinakamalalapit sa kanya. Yung chairperson ng Committee on Appropriations, mga deputy speaker na alam mo na nakinabang dahil sila ay malapit kay speaker at lahat ng request sa budget o lahat ng insertions nila ay naging batas. At siyempre, ibito mo lahat ng proyekto na wala nakakampi si Ngagdag, mga kababayan, no? Itong mga dilaw, unti-unti na rin silang mga kababayan, tumutok ka. Ang hindi na lang tunutuka ng mga dilaw, mga kababayan, si Romualdez. Hindi napasama sa National Expenditure Plan dahil walang kahit anong basihan ang pinagdaanan ng mga insertion sa budget na ini-sponsor ng mga congressman at senatong. At least, yung mga items na popondohan sa National Expenditure Plan, yan ay dumaan sa proseso ng pagkonsulta sa Regional Development Council. Pero yung mga insertions na yan, magic. Magic, sarap! Kung gaano kalakas kay speaker. Ajinomoto pala yun. Kung hindi mo gagawin ito, patuloy pa rin ang problema natin sa corruption. So mga Pilipino nagagalak naman po ako na yung SOP ngayon dyan sa DPWH at mga senatong at congressman nabulgar na at nagagalak ako na nagagalit na kayo. Matagal na kaming galit. Actually, parang helpless ang taong bayan talaga, no? Eto na lang ba? Ano magagawa natin? Ang magagawa natin, mga kababayan, maglagay tayo ng matinong presidente next time. Pero, for now, parang helpless. Helpless talaga tayo, Diyos ko. Hindi po sapat magalit. Kailangan magkaroon ng tunay na pagbabago. Kinakailangan iparesign nyo na yung punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas. Walang iba, kundi hindi magre-resign Junior. Dapat mag-resign. Pero hindi yan magre-resign. Tama ba ho ako o mali? Tama ka doon sa part na ang solusyon dyan pag-resignin si BBM. Pero ang tanong, kung tatalima ba? Nothing short of resignation, Mr. Speaker, Mr. President. Silang dalawa. Junior, pati yung isang presidenteng mga kababayan, Coca-Cola. Coca-Cola. To solve the problem of corruption. At please, habang ikaw ay nagmumuni-muni, kung gusto mo pang ibalik ang dangal ng iyong pangalang Marcos, Diyos ko, Lord. mo na sa pwesto yung tambaluslos. Rhyme, no? Agree ba kayo o disagree? Agree! Ayan po, si Mia Patch, Kawawang Pilipino, si AI Duas, Attorney Harry. Ay, naku, ang haba. Ang mga bank account sa mga... Ang haba ng baba! Hindi dato babalo. 749, paano ba sila mapapatalsik? Naku, yan na po. Uy, wag, pwede kayo, pero sorry mga kababayan, bawal ko yung banggitin. Kasi inciting to sedition yan. Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo. Yung mga talsik-talsik, ang laway. Alam nyo naman ang mga bangag, mga kababayan. Talaga, mag-demand tayo na mag-resign na. Yung resign, mga kababayan, call for resignation, okay yan, legal yan. Pero yung sabihin ikudita, madadali ka niyan. Okay. Ang bilis po ng mga komento. Hindi ko naman mabasa. Gusto kong basahin. No? Walang nag-comment dyan na bangag. Anyway, bago po, ma-high blood po tayo lahat at hindi makatulog. Ako po'y high blood na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Well, thank you. At ulitin ko po. Kung tayo tatanggap sa kultura ng SOP, wala pong katapusan. Hindi naman kami politiko, so hindi kami makakatanggap niyan. Ang pondo na dapat sana mailaan para mabawasan ang kagutuman, para sa edukasyon, para sa kalusugan. Oo nga, maserbisyo para sa bayan. Mga luxury cars, malalaking mga mansion. Sa payong! sa private jet. Pamumuhay
ng mga kurakot na politiko. Kurakot. Enough is enough. Enough Let us is enough. Start with the demand that Marcos Jr. take full responsibility dito sa Resign corruption now. sa public works. Nagva. Dapat siya ay mag-resign because that is the ultimate leadership by example. Goodbye. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat ka, Roque, Bayan ha? ang sabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Mag-ingat ka. God bless. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.